Tama na ganyan na. Tapos ikakabit to. Ngayon pag masikip na, pwede na ikabit ang inyong phone. Pwede na ikabit ang inyong phone. Ayan, ganyan. So pwedeng monitor ng Strava at pwedeng pang video. Ayan, video. So pwedeng iikot na ganyan, no, habang kayo tumatakbo. Smooth yan. Ayan, no? So sit kayo kahit isang kamay lang, tapos lock na yan, no? Hindi na gagalaw yan. Ito lang gagalaw yan. Ito lang. So madaling i-move. Ayan. Oh. Ayan. Mas practical. Okay, stop mo na. Hello po, magandang umaga po. Isa na namang bike to work. Tetestingin ko yung Note 10 Pro ulit, yung wala ako nakasuot na relo. At nakasabay na rin yung Strava dito sa phone. So isa lang dala ko, mobile phone para sa Strava tsaka sa video cam. Iibahin ko yung daan dito. Ako dadaan sa maraming bahay, sa maraming building. Ako merong paakyat din. Thank you. Thank you. Buti na lang hindi nabitin. So in 20 minutes nasa office na ako. Ang gamit ko mountain bike, maliit lang, 24 inches. Mas mabilis to kung may 27.5, nasa 15 to 18 minutes. Pagka naka 24 ka na gulong, 18 to 20 minutes. Kasi mas mabilis takbo pag malaki gulong. Ayaw ko lang gamitin yung 27.5 ko na mountain bike dahil nagagasgasan to sa pinagpaparkingan ko. Ang problema ko kasi parkingan. Ito kahit magasgasan, walang problema. Mumurahing mountain bike lang to, pamasok lang. Ang mahalaga sa akin yung nakakondisyon lagi. Kaya nga nung mga nagdaang linggo nagkaroon ng ingay, hindi ako mapakali, hindi ako sanay sa ganun eh. Tsaka pagka nagbibideo, naririnig. Siya nga pala, pagka nagre-recording kayo at nasa handlebar yung camera nyo, action cam or mobile phone, iwasan nyo magsuot ng relo na the bracelet, yung stainless steel, kasi umaalog, narinig yun sa camera. Dito dapat full stop. Ayan yung bridge, hindi nyo nakikita yung padating, biglaan susulpot, mahirap yan. So maganda na nag-iingat. Ayan, go.
as usual, pag dito sa car park, dapat medyo malapit ka sa gitna pero nasa tamang lane ka, para kung may lumabas na sasakyan, hindi ka madadali, may time ka pa para makapag-react. Katulad na, no, kung malapit ako doon, bigla lumabas yun, dali ko doon. So pag ganitong car park, tama lang nakalayo. So ang tanawin dito, ayan, yung makikita nyo, ayan. Hindi na ako magsasalita dahil kailangan na mag focus o magbilis. Potong Pasir. Potong Pasir Avenue 1. Ito yung regular routine ko dito, ang daan ko. Safe naman kahit na road dahil hindi ganun karaming sasakyan. Tsaka yung mga driver dito maiingat naman. Basta marunong ka rin sumunod sa batas trapiko, hindi ka maano. Nakago pero mabagal takbo ng sasakyan, so pwede ako dito sa gilid, papasok na ako sa loob. So may tumatawid pa, pwede akong pumasok. Kung wala nang tumatawid, hindi pwede dahil may sasakyan ng liliko nun. Solo ko yung kalsada.
po tong Pasir Avenue 1 corner Upper Serangoon. Upper Serangoon. Actually, nauna sa akin 27.5 yun. So kung habulin nyo yun, tapos 24 lang kayo, lalawit dila nyo. Pero sa kabilang banda, maganda rin yung 24 pamasok pang exercise. Alam nyo kung bakit? Sa lift namin, hindi ako nahihirapang sumakay doon dahil nga maliit lang ang gulong. So swak na swak, pwede pang pumasok yung dalawa o tatlong tao, pwede pa. Kalahati lang na yung bike ko. Pag yung 27.5, isang tao lang at saka ako at saka yung bike. So yun yung advantage. Saka isa pa, kung exercise ang hanap mo, mas maliit yung gulong, mas maraming pedal. Teka, isisignal na ako dito. Clear, clear. Yun ang tama, patatawirin mo na yung mga pedestrian, yung mga tao, bago ka pumasok. Kasi yan, halos parang takbong banayad lang pala ako. So ako ingat lang talaga ako sa mga kanto, dahil diyan maraming di mo nakikita. Bago ka tumawid, siguraduhin nyo na clear. Ito na po ang aming workplace. Ayan.